Panoorin po natin itong video ni The General's Viewpoint. Ito'y patungkol kay Soljan Merdad Guevara na ito'y sayang ba or dapat lang din. Kasi kung ako din siguro sa posisyon sa side ni Soljan Guevara, napakahirap kasi ipagtanggol yung mga taong hirap ipagtanggol, di ba? Katulad nung pag-aresto nila kay Tatay Digong, di ba? Hindi siya nag-ano din eh. Hindi siya nag-defend doon. Hindi siya naging lawyer sa kanila Torre. Ano siya, umiwas siya. So ngayon, siguro for the sake of iwas gulo, kasi yung nahihirapan siya, I think for me it's better kung mag-resign si Soljan Guevara. Total, papalapit na naman yung 2028. I'm sure marami din yung saan yan malagay si Soljan Guevara. Kasi only itong Soljan ito na talagang fair to siya. Yung walang kinikilingan. Magaling to siya. Matalino at yung trusted ba. Yun yung ano dito eh. Yun yung cancer natin dito. Pinaka-importante. Yung taong tapat at mapagkakatiwalaan. At yan si Soljan Guevara. I'm sure itong administrasyon na to, nahihirapan siya dahil nga ditong sa situation na mahirap ipagtanggol. So panoorin po natin. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mangyayari kay Solicitor General Menard Guevara na nag-submit na ng kanyang courtesy resignation. Nag-submit na pala. Marami ang nagsasabi na isa siya sa mga sisibakin o tatanggapin ang kanyang courtesy resignation at out na siya. Okay, ito, may article ng abogado.com. Title nila, bigyan natin ito ng comment, reaction, opinion. Is Soljan Guevara on the way out? UP Law Dean said to be eyed as a replacement. Okay, so May 23, 2025. Solicitor General Menardo Guevara, who recently declined to represent government agencies in petitions concerning the arrest of former President Rodrigo Duterte, may be among those getting the boot after the President ordered his cabinet to submit courtesy resignations. Sa ngayon, iisa pa lang talaga ang out na, si DNR Secretary Loizaga. Karamihan retained, yung iba reshuffled, yung iba na-promote. Ganun lang. So, one out pa lang. So, hintayin natin anytime i-announce, baka pangalawang out na itong si Soljan Guevara. Sources said University of the Philippines Law Dean Darlene Berberabi is being eyed to head the Office of the Solicitor General, which is the principal law officer and legal defender of the government. Napakahirap po talaga yung trabaho ni Soljan Guevara dito. Yung ipagtanggol mo yung gobyerno, okay lang sana kung nasa posisyon kayo, nasa makatarungan yung ipaglalaban mo. Ang problema dito is yung accusation ba, yung alam mo na mali talaga, ikaw mismo alam mo, talagang mahirap yun. Pero anyway, for the lawyers,
magaling man yan sila sa mga ganyan kasi pinag-aralan nila yan. Pero I'm sure ma-feel din yung ano dyan, yung stress, yung bigat ng mga kaso na ganon na mismo mahirap yan, wala kang peace. Paano mo ipagtanggol, paano mo i-twist yung situation. Ang mangyayari kasi dyan, kung patuloy kang iti-twist mo kahit mali, yung credibility mo. So yung mga tao, mawala yung tiwala sa'yo at yung value mo ba. Yun. Panoorin, di ba? Sa observation natin ni Ate Claire. Gusto niyang i-twist lahat para magiging tama yung mga nangyayari. So ngayon, ang nangyayari, halos mga tao galit sa kanya. Halos mga vloggers upos sa kanya, di ba? Yun yung pinakamahirap na trabaho dyan. Kasi kung base talaga tayo sa constitution natin, ay maparusahan yung dapat parusahan. Hindi mo kailangang ipagtanggol or hindi mo kung nagkamali. Kung may pagkakamali man, i-accept at gawa ng paraan paano ito magiging maisaayos. Di ba? So ito yun, kung magre-resign si Soljan Guevara, I think deserving din it's for his own good. Kasi in his part, sa shoes ni Soljan Guevara, I'm sure nahihirapan siya dito. Kahit ngayong sa pag-defend niya sa kung pakinggan niyo yung hearing sa Supreme Court, yung diniing yung sa PhilHealth, grabe yung ano niya doon, todo depensa siya doon. Mahirap kasi i-depensa pag mayroong yung dihado ba. Yan. Patuloy po natin. He was named UP Law Dean in November of 2023. She used to be the President and Chief Executive Officer of Pag-ibig Fund and served as an independent director of SM Prime Holdings. She recently applied for the position of Supreme Court Justice. Medyo matindi ito. Aplikante sa Supreme Court. Guevara was appointed Solicitor General in 20... I'm sure kung si Sarang magiging presidente, magiging to siya. Yung gusto niyang mangyari, mabibigay yun sa kanya. Kasi talagang to na pagkatao yung trusted ba. Hindi mo kayang bilhin to ng salapi. Ito si Soljan Guevara. Matino. Dito by President Marcos Jr. He served as Justice Secretary under President Rodrigo Duterte. Okay, marami ang nagulat, kahit ako nagulat, yung bigla siyang nag-submit ng anong tawag doon, position paper ba o comment na hindi niya pwedeng i-represent yung DOJ Secretary as a lawyer, na siya yung magiging lawyer na mag-defend dun sa DOJ. Yung nung gumawa sa pag-aresto ni Tatay Digong, nag-decline siya doon. Ayaw niyang humawak dun sa kaso na yun. So dito pa lang makikita na natin na gaano siya ka-fair, gaano siya yung mapagkatiwalaan talaga. Pero normally trabaho talaga sana yun, pero nag-decline siya. Pero pwede siguro kasi sila alam nila yung mga batas Pero dyan natin mapapatunayan na mapagkakatiwalaan itong taong to. Pa yung kinasuhan, yung Marvel, Torre, yung kinasuhan sila ng habeas
writ of habeas corpus sa Supreme Court. Sabi niya, hindi OSJ, hindi kami pwedeng mag-represent dahil ang aming posisyon is wala ng jurisdiction ng ICC. Malaking sampal yon sa administrasyon, sa executive branch, sa DOJ. DOJ yan ang kapulisan, executive, patupad ng batas. Tapos dininay niya, nag-decline siya. Malaking sampal yon para sa gobyerno, sa administrasyong ito. At ito, magagamit din ito na panglaban dun kang Tatay Digong, na mismo yung lawyer ng gobyerno, yung Solgent, hindi sila pinagtanggol. Kasi in the first place nga, yung ICC is wala ng jurisdiction. Tingnan ho nyo yung mga videos ni Solgent Guevara. Talagang opposed siya dyan eh. Ang tagal niyang pinaliwanag ng ICC is wala ng jurisdiction din sa ating bansa. Pero ito ngayon, pinipilit pa rin nila. So, sino ngayon ang katawa-tawa? Sino ngayon ang kawawa dyan? Diba? Hihintayin lang natin itong si Torre. May mapaglagyan din talaga niyan pagdating ng panahon. So, noon pa, inaasahan ko na sisibakin na si Solgent Guevara. Kasi wala na, hindi siya nadagdagan pa itong kay De Lima. Si Solgent Guevara din palang nag-appeal sa Court of Appeals at pinagbigyan siya, nanalo siya dahil iyak si De Lima nito. Kasi hindi din kasi yun makatarungan. Inabsuelto na walang, di ba? Binura yung kaso ni De Lima for the sake na mayroong gumawa ng testimony na wala namang validation. Tapos binura kaagad-agad yung kaso, di ba? Napaka-questionable yon. So ito, si Guevara din pala yung Solgent Guevara din pala yung nag-appeal doon para mapawalang bisa yung pagtanggal sa kaso ni De Lima. And which tama naman. Kasi kung magpatuloy itong mga klaseng ganitong tao, mas lalong maraming mahihirapang mga tao pag malagay itong mga taong to sa pwesto nila. Tayo ang kawawa. Diba? Sa time De Lima nung time nila, grabing drugs mismo sa kulungan. Doon pa nagka-cancer sila, kasama siya. So masusayaw pa siya ng Careless Whisper doon, di ba? Ikaw yung DILG secretary. Wow. Mantakin nyo yun yan. Kung kakayanin nyo yan ng sikmura ninyo. It's against your... Okay lang sana kung siguro artista, pupunta ka doon, sasayaw, kakanta, kasi trabaho mo yun. Pero ikaw, senator yata, DILG secretary siya noon. Tapos ito ngayon, nakatikim sila ni Solgent Guevara. So, for me, tama lang. Dapat lang. Baliwala yung acquittal ni Laila de Lima. Yes, acquittal. So pangalawang ano na yan, red mark na yan. So noon pa dapat sinipak na. Ito, malalaman natin Hindi, paano kung isisibakin nila, wala naman silang pwedeng irason bakit sisibakin. Paano kung sila yung kakalabanin ni Guevara? Ito kasing Pangulo natin ngayon, magaling din to siya for psychological attack or defense niya, na parang para hindi siya kakalabanin, gagawa siya ng feeling mabuti siya sa lahat. Pero hindi kasi mangyayari yan. Tatraidorin ka talaga niyan ng mga
nasasakupan mo. Makalawa, kung talagang out na siya, hindi maganda ang dating para sa akin. Kung talagang gusto mong sibakin ng isang tao, tawagin mo. Sabihin mo, para mas, aalisin kita, kailan bigyan kita ng leeway na mag-resign and give reasons. Example, health reason. So, mas kaano-ano yun. Mas katanggap-tanggap. Kaysa ito, ang ginawa ng Pangulo, may gusto siyang tanggalin, lang parang hindi niya kayang sabihan nga mag-resign ka. That's the sign of weak nga. 100% talaga tama si Tatay Digong. Hindi niya kaya. Napaka-weak ko na leader. Ito mga sign ng ganito, it's sign of weak. Mahinang nila lang. Paano yung mga balasubas dyan? Yung mapagsamantala, mga oportunista. Yung mukhang perang mga officials dyan. Do you think aalis dyan sa courtesy resignation letter? Do you think magka-confess yan? Ano pare po kayo, Pangulong BBM? Yung mga dyan, do you think si John Vic magka-confess yan? Aalis yan yung magkapatid? Wala. Dapat nasa leader talaga yan. Yung bagsik. Pagiging mabait at pagiging yung respetuhin ka. Yun yung pinaka-importante doon. At ito yung situation natin ngayon. So, hanggang dito na lang po tayo. Ingat po tayong lahat. At, paganda na po yung pangyayari sa ating bansa. At, excited po ako, lalong-lalo na sa coming impeachment Inday Sara para malaman ng lahat. At sa mga darating na hearing na dadalhin ni Marcoleta. Excited yan. At sa mga din, sana si Marcoleta din yung magiging presidente ng Senate President, no? Or it's either siya or si Pulong. So, mag-iingat po tayo lagi sa ating mga kaperlas, sa ating mga kababayan at sa ating mga OFW. Maraming salamat po. At kay The General Front View, maraming salamat po sa iyo, sir. Palagi po akong nanonood sa mga vlogs nyo, sa mga videos nyo. Marami din po akong natutunan sa inyo. God bless. Salamat.